stress ng hapon sa kapaguran. Bumagsak na ho ako sa upuan. Ngayon ay pagkagising ko, lang ay naligo at nag-toothbrush at kape para lang makapag-update. At ayun po, meron pa tayong ipamimigay na ganito. Maganda yata to. Mukhang maganda to eh. Na-miss ko kayo ha. Oh. Di ba? Ano ba to? Hindi ako marunong magkabit eh. Dali, mukhang ano to, mukhang pikit ah. Oh. What's up? Pamimigay din tayong ganyan. Sakit po ng aking mga likod-likodan. Nalaglag ako sa truck kanina. Ayun po. Kumusta naman ho kayo? Ito, dali, basahin natin to. Nasaan na yun? The Philippine Experience. Good man, good man. Salamat po. Marina Placiente. God bless po sa buong pamilya mo, Sir Idol. Salamat po. Alam niyo po yung mga naninira sa akin. Yung ka-text daw ni Amy. Hindi ko naman nakikita yon, pero yung nagkikipag-message daw na matanda na babae, tsaka yung may takip dito, pinahahanap ko na ho sa ating mga kapulisan. At nagbigay na ho ng ano yung aking abogado na hanapin. At yung mga yun ho ay hindi naman ho para malaman lang kung sino ho yung mga nag-uutos. Ayun na, at yung video ho nila ay atin hong tinitingnang mabuti, pati yung mga nag-post. At yung abogado ko ay may karampatan ng kasong isasampa sa kanila. Basta lahat ho ng nag-post ng negative against me ay ano po yan, sasampahan po natin ng libel na kaso yan. Opo. May nabasa ako sulat kanina na padala ho ni Miss Mabet Alejandrino daw. Hindi ho ako sigurado doon sa aking nababasang sulat. Gawa ng hindi ko ho talaga masisigurado kung siya nga ho. Dami nagpe-friend request sa akin, no? Sige, basta maganda, accept ng accept. Aray ko, aray. Sakit to sa katawan eh. Aray ko. Oh, si Yama ho, makikita nyo, nandun sa baba at inaantabayanan ho yung isa pang truck na bigas. Isa pang truck ho. Para sa mga New Bilibid Prison, Bureau of Correction, para doon sa ibang mga barangay na humingi ng bigas. At yan o, talagang naka-all out po tayo. Asan na yung sinasabi na sulat daw? Galing yan. Hindi ko sigurado kung sulat nga niya yun o whatsoever. Dali po ah. Hindi ko sigurado kasi. Kaya ang hirap din hong magkomento.
So, wala pa ho akong natatanggap. At hindi ko ho nababasa ng kabuuan. Gawa ng ngayong araw na to ho'y ako ho'y busy. Actually, mahaba yung video na nakita ko na medyo masakit yung sinabi sa akin. Pero hindi ko na, wala na ho sa akin yun. Hindi naman ho ako nakipag-away. Ako nga ho'y sinaluduhan ko pa siya dahil sa kanya nasabi. Ako nga ho'y sumaludo pa. Sa akin naman ho'y hindi ko pinipersonal ang mga bagay-bagay as long na sa pagtulong sa tao ay talagang yung ating ginagawa. Katulad po nito, JJ Ma'am, sige ipahanap niyo po lahat ng mga papansin at mga naninira sa inyo, Sir Francis. Hindi naman lahat. Yun lang below the belt na talagang below the belt. Unang-una, higit sa lahat is wala ho silang karapatang murahin ako. O wala rin ho silang karapatang idamay ang pamilya ko. Ganun ho. Basta ho, pinag-aralan na ho mabuti. Kaya hindi ho ako pumapansin. Kaya hindi ko ako kumikibo dahil sabi ko magkikita ho kami sa proper forum. Kanina ho, kinonfirm naman na ultimong hindi ho ako yung sinisira nila. Basta po makikita naman nila. So tatagan ho nila, panalangin ko na sana tatagan nila. Kasi about my personality is not an issue. About Norman Mangusin and Francis Marcos is no longer an issue. Hindi ho issue yan. So, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kapal ng mukha para sabihin na ako raw ay may niloko. Ilabas ho nila. Kailangan with proper evidence. Kasi ako, yung mga pinagsasasabi nila, yun na ho yung maliwanag na ebidensya na ikakaso ko sa kanila. Unang-una, hindi ko sila personal na kilala. Ngayon, kung sasabihin nilang meron ako nilokong tao, dapat yung nilokong tao ang mag-file ng demanda. At hindi na rin ho tatanggapin ng korte. Alam niyo kung bakit? Bakit ngayon lang ho sila magpapile kung kailan sikat na ako? Di ho ba? So ngayon, etong ginawa nila sa akin, ayan ho ang ingatan nila, ilagan nila. Kinakalkal na ho namin nawawala ho yung ibang mga vlog. Pero according ho doon sa mga abogado kanina, ayun na ho, sinampahan na ho ng kaso. At kinukuha na lang ho yung pangalan para makarating yung mga supwena sa kanila. Meron nung nagtanong sa akin kanina, yung mga nagmamahal sa akin, yung mga supporter natin, talagang nakikita naman ho nila yung inyong abang lingkod, yung pagod ko hindi naman ho tayo politiko para magpakapagod ng ganito. Una, wala naman ho tayong ambisyon sa politika. Talagang nasa dugo na lang ho natin at sa puso natin ang pagtulong sa kapwa. Tayo ho ay ginaganito pa. May nagsasabi ho kanina, Sir, dahil mahal ka namin, yung mga basher mo, hahanapin namin. Babasagin namin ang mga bayag. Sabi ko, wag na ako kayo makialam at wag na ako kayo makipagtalo dyan. Wala na ho. Durog na ho sa inyo yung tao. Yung mga basher. Hayaan nyo ang korte ang mag-decide dyan. Korte na ho, bahala dyan. Yung mga abogado ko na may nagsabi ng free service. Binigyan nila ako ng free service. Pasensya na ho kayo, medyo minamalat ako. Talaga akong napagod ako. Talaga akong napagod. Nakakapagod ho Kanina umaga, biruin nyo, madaling araw pa lang, nasa truck na ako. Madaling araw pa lang, talaga naman, kita nyo naman, ako'y nasa truck na. Ganun ho talaga. Meron ho kasi, gusto ko munang batiin itong board member ng 3rd District of Cagayan, si PM Perla Tumaliwan family. Alam niyo po,
Napakalaki ho ng papel na ginampanan nito para diyan sa distrito ng Cagayan at sa buong Cagayan na rin. At Perla, Tumaliwan family, saludo po ako sa inyo. Inalalayan niyo ako dito sa aking advokasya. Ay nakakapagod ho. Okay? At ang akin naman pong suporta sa inyong pamilya ay nandiyan dyan. At hindi po yan magbabago. Kaibigan niyo ako hanggang dulo. Kasama niyo ako hanggang dulo. So mas masarap po kasi may alay eh. Di ba? Eto, binabati ko tong si Ces Kilans, Rosario Somera, Rosalie Somera, Melvin Axido, Joniso Tulawan, Joyce Cabalza, Grace Cabalza, Ces Mayun, Annalyn Tulyaw. Yan po yung mga taong nag-alalay sa atin dyan sa probinsya ng Rehiyon 2 para ma-facilitate po yung ating mga bigas. O, ito po ang donation natin sa ayan, kung makikita nyo. Sa City of Manila. Ito po yung sa Municipality of Mexico. Yung mga tulong po na pinadala ko, ibig sabihin, hindi ho dyan natatapos yan. Kung hahaba pa ho yung COVID, tutulong pa rin ho tayo nang walang katapusan. Hinahanap ko ho yung nabasa kong sulat eh. Hindi ko lang humakita. Gusto ko sanang basahin. Yung Invisible Challenge ay hindi ko makita eh. Ay, ito po. Ito nakita ko. Ito. Gusto kong malaman kung totoo. Virus na kumakalat ngayon sa buong mundo. Sabi ni Jen, tumawag sa akin yung isang friend namin na Chinese. Nakakatawa. Sinusubaybayan ka daw niya parati, napupuyat daw siya. Kapapanood sa'yo, senior na ito, negosyante, kasamahan kong biyahera din. Galing daw ng ginagawa mo, sabi niya. Pa-haircut ka na daw, para gwapo, haha. Shout out, Mrs. Lilia Chuyako from Caloocan. Grabe naman. Bakit naman lahat ng mga humahanga sa akin, senior citizen? Wala bang medyo bata-bata ng konti dyan? Magandang araw po sa inyo. Bakit puro senior citizen naman? Wala bang medyo maganda-ganda ng konti dyan? At syempre, binabati ko si Alvin Chio, yung aking mga kaibigan na kasama ko nagpapacilitate, si Geneva, Noel Rivera, si Jay Tolon, Tolon family, si Wilson Jor. At syempre, yung mga kaibigan natin sa London, sila Yaton family. Good morning! Good afternoon! It's not fat. It's hot. Res Cortez, magandang gabi. Huwag nyo kalilimutan. Si World Balance, grabe Kaibigan ko yan, si Bernard. Very supportive ho yan. Kaya dapat pagkatapos ng COVID, yung mga may hilig sa sapatos, punta kayo kay World Balance. At lilinawin ko, ako naman ho ay hindi marunong magtanim ng galit.
Hindi ko ho makita kung nasaan ho yung sulat. Hindi ko makita. Andali po at gusto ko lamang pong linawin. At gusto ko ring malaman ninyo na hindi naman ho ako na marunong magalit. Ayan, ayan. Siguro, totoo bang sa kanya to? Yes po, boss. Aray ko, ang haba. Basahin ko ho Wala naman. Screenshot ba to? Ini-screenshot mo po kasi po. Wala na. Opo, kasi nga po, at kami bumabakbak po. So, ibig sabihin, hindi totoo na Nag-post siya po yan. Ako po mismo nag-screenshot. paano ko babasahin dito? Hanggang dito na lang to. Hindi po, boss. I-slide niya lang po. So, basahin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po sanang sabihin ng side ko at ipaliwanag ang nasabi ko na kumakalat. Mahirap talaga ako magbasa. Pasensya na kayo. Kumakalat na nirepost na video ko dahil masyado nang lumalaki ang issue na hindi naman dapat palakihin. Yan ho ang sinasabi ko. Ikaw na nga, pakibasa mo nga. Lakasan mo para marinig ng taong bayan. Galing po tong sulat mo kay basahin mo. Sa Facebook po ni Ma'am Madet Alejandrino. Hindi ko makita. Apo. Okay. Pakinggan nyo mga kaibigan. Lakasan mo. Ito po, sabi po ni Ma'am Madet Alejandrino, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang po sanang sabihin ng side ko at ipaliwanag ang nasabi ko sa kumakalat na nirepost na video ko dahil masyado nang lumalaki ang issue na hindi naman dapat palakihin. At ang dami na rin nasasabi ng mga tao at panghuhusga. Nais ko po linawin sa lahat at kay Mr. Marcos dahil hindi po nagkaintindihan, wala po akong sinabing lahat-lahat ng naibigay na gastos at naitulong ni Mr. Marcos, pati o sa ibang lugar ay dodoblehin ko or tatapatan ko. Ang ibig ko pong sabihin doon ay napanood nyo ay dodoblehin ko lahat ng maibibigay ng tulong dito sa bayan nating Arayat. Wala namang siya sinabing Arayat. Sige, tuloy mo. George? Hindi ko lang po na-emphasize doon sa kumakalat na video na dito sa bayan ng Arayat lang ang aking tinutukoy. Sa part na po na yun, hinihingi po ako ng dispensa. Ang gusto ko lang naman po sana talaga dahil actually, may kadugtong pa yung video na yun na magbarilan na lang daw. Pero hindi ko na pinos. Opo. Dahil po nabalitaan ko at sinasabi sa akin ng mga ibang tao na kababayan ko ay napapanood daw nila ang mga video ni FLM na nagbigay siya ng tulong. Kaya pina-challenge nila sa akin si FLM upang madagdagan ang maipamimigay na tulong or relief dito sa ating bayang Arayat. Ang buong akala... bakit? Kung pina-challenge, bakit ganun ang sabi niya na tumahimik na yung bunganga ko at ang bunganga ko raw ay hindi raw maganda, tamaan ng COVID ang bunganga ko. Ganun pa man, di naman ako nagsalita ng masakit against her. Sabi ko lang, ito pa rin na lang niya yung sinabi niya. Opo, Tuloy mo. Ang buong akala ko, ni FLM upang madagdagan ang maipamimigay na tulong or relief dito sa ating bayang Arayat. Ang buong akala ko ay isang truck ng bigas ang kanyang challenge na sinabi lamang sa akin ng taga dito sa amin. Sa kagustuhan kong mapadami ang bigas na maipamimigay dito sa Arayat ay challenge ko siya. Hindi naman challenge yung ginawa niya Ang ginawa niya, parang gusto niya akong patigilin sa ginagawa ko Kasi ang liwaliwanag ng video. Yung bunganga mo, sabi niya sa akin, tigil-tigilan mo na. Yung mga tao na hindi marunong umintindi ay nahihikayat ko. Wala naman challenge dun Tapos ang liwanag ng challenge niya na, sige, kung gusto mo, lahat ng gastos mo, dodobling ko. Tapos, yun daw, bunganga ko daw, tamaan ng COVID. Pero okay na yun, wala namang problema sa akin yan. Hindi naman tayo magre-react dun Sa akin, wala yun. Sa akin, makapagbigay serbisyo tayo. Tuloy mo. Kaya po, kung may ibibigay man siyang tulong dito sa Arayat na isang truck na bigas, ay yun ang aking dodoblehin o tatapatan. Hindi po yung total na gastos niya lahat-lahat sa ibang bayan. To be clear lang po.
Kahit panoorin po ninyo ulit yung video, wala po akong sinabi yung lahat-lahat ng gastos niya sa Luzon, Sandali, Visayas. sandali. Intindihin nga natin ulit. At intindihin ko lang. Bago mo ituloy, kailangan maintindihan natin to na maintindihan natin na maayos. Ulitin ho natin mga kaibigan. Ito kasi gusto kong marinig nyo rin. At sa akin naman walang masamang na ito. Sa akin naman walang masama. Pero gusto ko maintindihan nyo at kayo na magsabi kung mali ho ang pagkakaintindi ko. Na ito. Ayun nga po, china-challenge ko, tsaka yung Marcos, huwag kang dakdak ng dakdak. Dahil natatama na mo ang mga walang ginagawa, gumagawa ang mga tao, lahat ng mga sampayanan, mga nanunungkulan. Gumagawa silang mabuti. Kung gusto mo, sige, challenge kita. Kung magkano ang kaya mo, tatapatan kita. Idodobli ko rin ang iano mo. Grabe ka kung magsalita ka para kang yun namang mga tao naman na hindi nakakaintindi. Natatangay mo. Magdasal ka na lang, baka mamaya yung bunganga mo ang tamaan ng COVID-19. Hindi po tayo nagyayabang sa panahon ito. Wala ho kasi ako narinig na, Mr. Marcos, china-challenge kita na kung ano yung ibibigay mo sa Arayat, dodoblehin ko. Wala pong ganun Kaya ako naman wala naman din ako sinabi na masakit against dito sa kanya. So hindi ko alam. Ngayon, sa tingin nyo, paano ko patutulungan ng bayan ng Arayat? Hindi ho ba? Kung kayo ang nasa katatayuan ko. May kadugtong pa nga ho yung video na may nakalagay pa na mas pangit pa hong salita. Pero hindi ka na po sinama. Hindi ko na ho sinama dahil ayoko hong pakinggan Masyadong masakit. Alam nyo, Ma'am Madet Alejandrino, wala ho akong galit o sama ng loob sa inyo o sino man. Sapagkat sa akin ang sa akin kinukumpara ko na lang yung inyong sinabi sa parang binash lang ako. Pero ang prinsipyo ko po kasi as long na taong bayan ang makikinabang, ay call na call ho ako dyan. Basta para sa tao, talagang laban ho ako dyan. Yung para sa akin ko kasi, pag sinabi kasing lingkod bayan, hindi mo dapat iintindihin yung sarili mong damdamin. Although hindi ho ako halal na lingkod bayan. Ako lamang ho ay lingkod bayan, ginawa lang ako ng Diyos na maglingkod sa bayan. Pero hindi ho ako pinili ng taong bayan para paglingkuran sila. Ang ako bakit ako naglilingkod, kumbaga, Diyos ang nagsabi, anak, paglingkuran mo ang bayan ko. Tanging mga salita sa kasulatan ng Biblia ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. At yung mga taong nagmamahal sa akin dito, na mga netizen na sumusuporta, ang nagbibigay sa akin ng kalakasan para ipagpatuloy ko yung aking ginagawa. Kung kayo man ho kasi yung nasa katayuan ko, bakit pa ho ako magbibigay sa bayan ng Arayat samantalang kayang-kaya nyo na ho palang magbigay? Di po ba? So ganito na lamang po. Itong video po ay kumalat na. Nakarating na ho sa pamilya ko, nakarating na sa lahat. Hindi na ho mabure. Ni-repost na ho ng mga netizen at ni-repost na rin ho ng mga vlogger. Hindi na ho natin kayang burahin yan. Kahit na i-take down nyo yan, kahit na i-take down ko yung sinabi ko, hindi na ho natin mabubura kasi ni-repost na ho, kumalat na. Pero ito po, kung talagang sincero ang inyong sinabi, tuloy mo. Tuloy mo yung binabasa mo. Nais ko lang din po na sabihin na wala ako sinasabing mas mayaman pa ako kay Mr. Marcos. Wala akong... Kasi, kung challenge mo ako, na kung ano man yung kaya kong ibigay, dodoblehin mo, mas mayaman ka sa akin. Yun. Sige, tuloy mo lang.
Wala akong pinahayag na mayaman ako kaysa sa kanya. Kaya sana po tigilan niyo na po ang pag-i-spread ng fake news. Hindi kami sobrang yaman gaya ng iniisip niyo. Wala po akong masamang intensyon. Ang ninais ko lamang po ay mas madagdagan pa ang pamimigay dito sa ating bayang Arayat. Tumutulong kami sa abot ng aming makakaya dahil alam namin gaano ang epekto nito sa ating lahat. Kung sa tingin ng iba ay wala kaming tulong na naibibigay at naibigay magmula noong nag-umpisa ang Enhanced Community Quarantine at hindi na-appreciate ng aming makakaya dahil alam namin gaano ang epekto nito sa lahat. At hindi na-appreciate ang aming nabigay ay wala na kaming magagawa. Ang intensyon namin ay tumulong at lahat po tayo ay may sari-sariling pamilyang kailangang alagaan. Ang husga ninyo sa amin ay hindi nagpapatunay na ganoon kaming mga tao. Nagbibigay na kami ng tulong bago pa kumalat pa ang challenge ni Mr. Marcos. Sa panahon po ngayon, ang mas kailangan natin ay ang magtulong-tulungan at ipagdasal na matapos na ang krisis na ito upang makabalik tayo sa dati nating pamumuhay. Maraming salamat po. God bless us all. Keep safe and stay at home. Binabati ko yung vlogger na kaibigan ko, ha. Kaibigan ko yan, si Nino Barsaga. I'm proud of him. Bakla yan, bayot yan, kalbo yan, pero lintik ang bayag niyan, ang kalempang niyan, malupit pagdating sa pagtulong at pagdating sa pagbatikos sa mga abusadong tao. Nino, may salute to you, my friend. Ayan po yung last. Ito na yung last. Sandali lang po. My friend, naka-live pa ako. Naka-live ako. Yan ho yung aking kaibigan, si Nino Barzaga. Anyway, ang tanging maitutulong ko na lang sa iyo, Ma'am Madet, hindi kasi tayo personal na magkakilala. Kung itong iyong statement ay galing sa puso at makatotohanan, ako po ay nananawagan sa lahat ng mga taga-Arayat, Pampanga, sa lahat ng masasakupan. Alam niyo po, tao ay nagkakamali paminsan-minsan. Minsan sa sobrang excitement, nakakapagbitaw tayo ng mga punching line. Parang ako ko. Sa sobrang galit ko nung nakaraan. Hindi ko alam kung sobrang galit o sobrang excitement. Tignan niyo man yung punching line ko. Gusto niyo yabangan? Magsulat tayo ng pera. Pabala po sa TikTok yun. Isa lang sisiguraduhin ko. Abo na pati mga buto nyo. Ang pera ko hindi pa naaabo. Palakpak! Yun ho ay kumalat sa TikTok. So ibig sabihin may mga minsan sa sobrang minsan pag excited tayo o sobrang galit natin ay nakakapagbitaw ho tayo ng mga salita na hindi na natin nakokontrol out of excitement or sometimes out of anger. Pero yun nangyari ho sa akin, kaya ako nakapagsalita ng ganon, it's out of anger. Madali ha, at ako parang may COVID ba to? Uy, boss, wala. Grabe ka, boss. Baka nga kakalat na naman yan, boss. Baka naman tinamaan ng COVID yung bunganga ko talaga. Yung sinong truck yung nasa baba? Bureau of Correction. Bureau of Correction. Videohan mo yan, ha? Yes po. Ngayon po, meron pong truck doon sa baba galing ng Bureau of Correction and Jail Management. Opo. Tsaka yung BJRD po, waiting na po. Waiting na rin. Magbibigay po kasi tayo ng bigas dyan sa mga kabilanggo, 100 kaban. Sinabi mo ba? Asan na yung isang truck natin ng bigas? On the way na po, malapit na po. Malapit na, okay. So, tama-tama, after just, tapos na ako mag-live. Nanonood din po sila, sabi nila. Ganon. Binabati ko yung mga taga-BGMP. Binabati ko yung Bureau of Correction. Waiting lang ho kayo. At yung truck ho, kita nyo naman, ako ho'y nag-iisa. Unang-una, hindi ho gobyerno. Ang tanging hangarin ko lang na matulungan ng ating republika to get out from future possible dark ages.
Ah, Opo. ito po yung sasakyan ng Bureau of Correction. Kasya ba rito yung bigas? Opo, waiting na sa inyo. Gano'n? Andiyan sa baba. Yes. Andiyan sa baba ho yung Bureau of Correction at pipick up po ng bigas. Alam nyo, meron lamang ho ako magandang forecast sa pag-iisip. Nag-iisip lang po ako ng advance. First, I'm just trying to help our people, including our government, to avoid, ito pa, sa lahat ng tumanggap ng challenge ko, mabuhay po kayo. Ikinararangal tayo ng ating Pangulo. O bakit? We help together to avoid any possible coming of dark ages. Pag sinabi pong dark ages, yung pagkagulo din. Yan. Salamat po sa inyong lahat. At wag po kayong magsawa at medyo na-extend po yung community quarantine. Kaya tulong pa rin ho tayo. All out po tayo rito. All out po. Ma'am Madet, di na ho natin kayang burahin yung ating mga nasabi. Okay? Ako man ho, hindi ko na rin ho kayang burahin dahil kahit burahin ko ho, nakakalat na ho yan eh. Yun hong pinadala yung video, mahaba pa ho yun. May mas masasakit pa ho kayo sinabi. Pero hindi ko na rin ho natin mabubura kahit mag-take down kayo kasi tignan nyo, nakakalat na. However, you and I, we have no personal, wala tayong personal misunderstood and misunderstanding. Ako po ay nananawagan sa lahat ng nanonood sa Bayan ng Arayat na kung maaari po ay wag nyo na pong ibas si Ma'am Madet Alejandrino. Siguro po kaya niya po nasabi yon is dahil, alam niyo yun, excitement na gusto niyang tumulong. Kaso nagkamali ho ng bigkas. Naniniwala ho ako Kapampangan, so mali yung pagkakabigkas ng Tagalog. Pwede hong mangyari yon. Yung mga Kapampangan po kasi, minsan po, pag po nagtagalog sila, mahirap po talaga silang, yung baluktot po yung salita nila. Ganun? Opo, minsan po yung sa Tagalog. Kasi itong kalalay ko, Kapampangan dito, may ketong dito eh. Oy, gusto lang, ketong ha? Wala ba? Kapampangan din, so ini-explain niya sa akin. So, para sa lalawigan ng Arayat, sa bayan ng Arayat at lalawigan ng Pampanga, alam niyo po, mas masarap po kung tayo nagkakaisa. Ma'am Madet, hindi ko na ho kayang i-take down yung aking sinabi. Hindi ko na ho kayang burahin yung video ko. Kahit burahin ko ho yan, nakakalat na ho yan. Ganon din naman ho yung video yung ginawa nyo. Kahit burahin nyo yan, nakakalat na rin ho yan. So, yun ho ay nakalipas na. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng aking mga nanonood. Alam nyo ma'am, may hindi lang tayo pagkakaintindihan. Kasi marami ho akong tauhan na taga-Arayat eh. Yung iba, barangay kagawad nyo pa ho dyan. Halos ho lahat ng tauhan ko sa aking construction company ay mga taga-Arayat. At kilala ho nila ang aking pagkatao. Meron nga ho kayong kagawad dyan na tauhan ko na niregaluhan ko nga ho ng BMW na sa kotse eh. Dahil lang sa tuwa ko eh. Yung Salak family. Nakita niya yung BMW ko sa bahay, boss. Medyo luma na at di ko ho ginagamit pero maganda pa. Sabi niya, boss, pwede ho bang magamit tong sasakyan nyo? Bibili lang ako ng tornilyo. Alam mo kung ano sabi ko doon sa kagawad na yon, si Allen. Sige na, sa'yo na yan. Kunin mo na yung mga papeles niya at pipirmahan ko. Ano yung magpapatunay na misunderstanding o miscommunication. Buti na lang meron ditong babae na Kapampangan din, yung tauhan ko, si Yama. At talaga naman po pwedeng out of excitement na sabi nyo yon. Ang pagkakamali lang, yung sinabi nyo nga, tamaan ako ng COVID, pero baka naman yun exaggeration na lang. So hindi na ho natin mabubura yung sinabi nyo at hindi nyo na rin ho mabubura yung courage na ibinibigay ko sa inyo. At pati yung aking mga nabitawan na rin na pananalita. Kaya po, maasa na lamang po ako at ako po ay nananawagan sa lahat ng mga tiga-Arayat at Pampanga na wag nyo na hong ibas si Mayor ba siya? Yung asawa po. Yung asawa po. Yung asawa niya. Wag nyo na hong ibas yung inyong unang ginang. Si Miss Madet Alejandrino. Sapagkat kalunod siya. Boss! wala ko naiintindihan yan. Nakakaawa po. Gano'n. Kasi binabatikos po talaga siya ng mga tao. Ang dami pong wag nyo nang batikusin. So ganito na lang ang sasabihin ko sa bayan ng Arayat. Kapag hindi nyo na binatikos yung inyong mayora, baka maisip ko, nakita kong kayo'y nagkakaisa dyan, suportahan nyo yung inyong unang ginang,
baka maisip ko pang tumulong. Yung Ayan. imo-monitor ko po yan. Ayan, monitor mo. Yes po, yung mga taga-aral. Huwag niyo naman batikusin. The more na pinatawad niyo, kasi alam niyo po, ang Panginoon nagpatawad eh. Dapat magpatawad din tayo. Kumbaga, yung sa kanya naman, nasabi niya out of exaggerated. So, kapag na-monitor po namin na hindi na ho siya binabash ng tao, kapag na-monitor namin na kayo ho'y nagkakasundo na, ay magpapadala ho ako ng tulong dyan, pero hindi ako nangangako kung ganong karami. Ayan. Pinatatawad ko na ho kayo, ma'am. Sa kabila ng maraming salita na nabitawan niyo sa akin, hindi ko ho yan, hindi ko ho pinepersonal yan. Hindi ko ho yan pinepersonal. Napakabuti mo talagang tao, boss. Napakabuti mo katawad. Kalimutan mo yan. Kumbaga, ang sa atin is, kumbaga, walang personal. Walang personalan. Kasi unang-una higit sa lahat, ako, mas ang dami rin bumabati ko sa akin. So, may proper forum para dyan eh. Yes. Ma'am, yun po, inihingi ko lahat ng mga taga-arayat, huwag niyo hong batikusin ang inyong unang ginang dahil baka mamaya yan ay nasabi niya out of exaggeration o dahil nabubulol siya magtagalog or hindi ho natin alam. Pero damage has done, nangyari na ho. So ganito, kung gusto niyo tulungan ko ang bayan ng Arayat, kailangan kayo na mga constituent matuto kayong magpatawad. 'Di ba? So patawarin niyo na. Mga kabalin. Ano 'yon? Mga kapampangan po yung kabalin. Mga kabalin daw. Huwag niyo nang i-bash si Mrs. ang inyong unang ginang. Kapag na-monitor ko na peaceful na kayo, hindi niyo na siya binabas, baka maisipan ko na magpadala ng tulong. Ngayon, sa inyo naman, Ma'am Alejandrino, para matapos na to lahat, matapos ng lahat, huwag kayong mag-take down ng Facebook nyo. Ibalik nyo ho sa normal. Para makita ko kung may mambabash po sa inyo. I-public nyo yung inyong Facebook at para makita ko kung may mambabash nga. Okay? Kasi kapag may nangbash sa inyo, ibig sabihin yung taong bayan, hindi ako magpapadala ng tulong. So sila rin ang apektado. So wag nyo i-take down yung Facebook nyo. Mag-video rin kayo, magsalita rin kayo katulad ng ginagawa ko ngayon. At mas lalo ho tayong mamahalin ng taong bayan. Ayun o, pinapatawad ko na ho kayo. Wala ho sa akin yon, walang personalan. Hindi ko ho kayo pinepersonal. Kung ano naman yung sabi nyo, siguro out of curiosity lang yan, out of anger or out of excitement. Ganun na rin ho ako. Kasi nung narinig ko yung sinabi nyo dodoblehin, na-excite ho ako lalo eh. Kaya ho, nagpadala uli ako ng 40 tonelada galing probinsya. Na-excite din ako eh, alam nyo naman. Pag pagtulong sa tao, mas lalo ho ako na-excite. Hello? Hello, sir. Magandang gabi, sir. Good evening, sir. Sino to? Lapiad, sir. Lapiad, naka-live ako. Huwag ka munang tumawag. Sige, sir. Sige, sir. May tumawag ho, taga General Santos City. Tacorong, Sultan Kudarat. Ayun. Ayun yung sinasabi ko. Patawarin nyo na ho yan. Huwag nyo na hong ibas ang inyong unang ginang. At mamaya ho, makikita nyo, magla-live naman ako sa Facebook. Dahil yung isang truck ko ng bigas ulit. Paano yun? Tatambay sila dyan, magdamag? Yes po. Okay naman po. Nakatimbre na po sa... Asa na sila? George, coffee. Coffee. Ay, nako. Mabuhay po kayo. Kayong lahat. Maraming salamat po. Yung mga puso na nakikita ko na yan, talaga namang ako po ay talagang dumurugo ang aking puso. Pero nyo, nalaglag ako sa truck kanina. Napilayan ho ako. Namamagana ho. Kaninang umaga, mga 5:30, nung dumating ho yung truck. At tayo naman ho ay nakapagbigay na at patuloy pa ho magbibigay. At least natapos ko na ho yung mga major municipality. So ito ho, yung bigas dito is upon the disposition of Miss Elizabeth De Leon.
Ayan, napakasipag ho niyan ni Ma'am Beth, nung aking administrator. Talaga namang walang kapaguran sa pagtulong sa kapwa. Apo. At Boss, nasa NLEX na daw po. Ganon. Opo. Okay, very good. Ako po'y lubos na nagagalak. Yung mga netizen ho na nagmamahal sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Ayun po. At kaya po yan, babatiin ko muna yung mga nagpapabati. Binabati ko si Francis Murillo. Okay? Binabati ko lahat. Yung mga taga-Cagayan, yung mga lespo dyan, si Major Joel Dulin, Wilson Adorio, Rafael Pagallilawan, Purigay family dyan sa may Karig, Purigay family. Binabati ko yan. Of course, yung aking ninong at ninang at mga kinakapatid ko, binabati ko yan. Sino pa ba? Mga babatiin ko. Sila Glenda Somera Maralag, si Ritz Rabe Luna. Happy birthday, Ritzel Luna. Kung naririnig mo ako, Ritzel Luna, maligayang kaarawan sa'yo. At kayang-kaya ho natin to. Huwag po kayong mag-alala. Canlas family, binabati ko. Tumang family, binabati ko. At syempre, Mami Pe, Miro Pe sa Hagon. Mami, magandang gabi. At saka kay Daddy Boy sa Hagon. Nangapalit, Pampanga. Opo. Ayan. So, yun nga po ang sabi ko. Huwag nyo na hong iba si Ma'am Madet Alejandrino. Sabi ni FLM Fever Vlog, pakibati po, Sir Idol FM from FLM Fever po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ka rin. Ito uli yung sinasabi ko, ulitin ko. Okay lamang po na i-relive nyo yung aking mga vlog, i-relive nyo yung aking mga videos. Huwag na lang ho nyong gamitin yung aking pangalan. At kung maaari po ay wag na nating yung mga Gcash. Iwasan mo natin yan. Sino kaya to? May tumatawag ko eh. Hello? Sino to? Sino to? Ka-Joms, naka-live kasi ako eh. Binabati ko lahat ng mga Alpha Kaparo, Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga kaprad ko dyan. Long live! Project 7 chapter. Binabati ko, Project 7 chapter. Ayan. Long live sa Project 7 chapter. Nakita nyo naman yung aking mga kapatiran, mga kababayan. Kung makikita nyo po, talaga namang nasa labas at talagang tumutulong po sa ating mga kababayan. Long live! Long live, long live. Ayan po. Pasensya na ho kayo. Kumbaga, patalastasyon. Sandali, preno. Masyado matulin. FBM Vlog, Francis Leo Lods. Pabati po, Lods, from Mindanao. Okay? Okay. May mga puso na yan. Talaga namang. Balmigas Curada. Okay. Lawrence Timbol, Unica Iha, Kulot TV, Bebeng TV Vlog. Yun pong mga maliliit na channel. Kayo po'y magmahalan. Mga kababayan, yung mga supporters ko, 10 ng aking supporters, tingnan nyo ho yung ibang mga vlogger na nagre-repost ng aking YouTube channel. Kung sakasakali hong may Gcash, iyan friend nyo ho sila. Unsubscribe. Pagka nag-post sila ng ako daw ho'y mamimigay ng Gcash. Yan. Basta ho may Gcash o mamimigay ng ganito, yung mga palabunutan, iyan friend nyo. Pero kung nire-repost lamang ho nila yung aking sinasabi,
paki-subscribe na rin ho sila. Tulungan niyo ho silang lumaki sapagkat sila ho ay tumutulong din sa ating mga kababayan. Yung mga sila pag kumita, gumagawa na ho ng mabuti. O isama na natin si pare, atin to. Ayan. Tapos si Robbie Ann. Ayan. Yung mga vlogger ho na maliliit. Magmahalang kayo at kayo na may kumita. Siyempre, binabati ko rin yung aking secretary, yung executive secretary ko dito, si Janice Alejandrino. Mabuhay ka. O naku, kamag-anak pa yata yun. Si Madatin at si Janice. Hindi ko alam. Baka magkamag-anak. Okay. Jeffrey Miranda, ipagdadasal namin yung kalusugan mo, idol, para marami ka pang matulungan. Maraming salamat po. Maraming salamat po kung gano'n. Maraming salamat. Sir, ako din po. Salamat sa 100 kong subscriber. Sino yun? Fire News TV. Suportahan niyo yung mga yan. Utol Richard TV. Sabi ni Richard, Utol Richard TV, Boss Idol, paumanhin po. Tusa ko lang po ang aking nakayanan. Pamigay sa aking kapitbahay ko po. Pakilagay po ang aking channel ko po. Salamat po sa inyong malasakit sa ating kapwa. Yung pong yung mga Utol Richard TV na yan, maliit po yan eh. Hanapin niyo po, ang nakalagay Utol Richard TV, tumulong daw po yung kanyang kita. Suportahan niyo po, paki-subscribe na po sila at ang kahit papaano po dumami pa sila paglaki ng channel nila, makakatulong sila sa atin, ha. Isabel Vlog, shout out idol. Kayo mga vlogger diyan, magmahalang kayo, ha. Yung pong lahat ng mga vlogger, makikita niyo po sa aking comment section. Tignan niyo po sa lahat ng mga subscriber, ako na po ang nagsasabi sa inyo, paki-subscribe din po sila at nang sila po ay lumaki at nang makatulong din po sa ating mga kababayan. Ano ba? Kay buti nyo pong Raquel Ruedas, kay buti po ninyo, ingat po kayo lagi. Taga Pampanga po ako at 63 years old na po. Raquel Ruedas. Ma'am, mabuhay ka po. 63 years old na, senior citizen na si Ma'am. Rosita Caridad, punta kayo dito, Tarlac po. Edna Reyes, pabati po. Ang aming magiting na kapitan, Barangay Batasan, Batasan Miguel, Bulacan. Kapitan daw ni Edna Reyes, yung Barangay Batasan Miguel, Bulacan. Gatchalian family, Sir FM, pa-shout out po. Gatchalian family, from Michael Gatchalian. Opelia Bartolome. Lon Be Cool TV idol, paki-challenge naman ang mga mayayaman at politiko dito sa Bamban, Tarlac. Sabi yan ni Lon Be Cool. Sabi ni Lon Be Cool, idol, paki-challenge naman po ang mga mayayaman at politiko dito sa Bamban, Tarlac. Ayan, narinig nyo na, taong bayan na humihiyaw sa inyo, ha. June Mark Alvarez. Ayun. Ledesma Jennifer. JP Abraham, pa-shout out. Okay. May tawag ka sa telepono. So, ayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sandali ano po. Ano yan? Yung ano po, pinapasok na kung nasaan. Sabi ko lang din na po. On the way na rin po yung track. Okay. Philippine Balita. Asa na? Ang bilis eh. Combat Moto Vlog. Ayan. Basta magmahalang kayo. Kayo naman mga subscriber ko, paki-follow nyo naman sila lahat. Paki-subscribe na rin na makatulong din sila. Rex Atis, Florista, Dazzling Ideas, Lano del Norte, Eileen Opamin, hello po, Traditional Fishing, etc. Ayan po. Support, ano yun? Support BBM. Yes, no problem. Pa-shout out po, sir. Leo Marco. Support BBM. All right. Ang galing nito. Pangalan niya, Support BBM.
Combat Moto Vlog. Idol pa shout out. Jerry Divina. Ayan po. Inuulit ko po. Doon kay Mrs. Alejandrino, Madet Alejandrino. Huwag niyong i-take down ang inyong Facebook. I-open niyo siya on public. Mag-video kayo katulad ng ginagawa ko na to. Medyo kung hindi niyo kaya sa Tagalog at baka mapilipit, kung ano na naman masabi niyo, Kapampangan ho, pwede na. At akin pong imo-monitor kung yung binabash kayo ng tao dyan o hindi. The moment na nakita ko na sinuportahan kayo ng taong bayan dyan, ako po ay tutulong. Yun lang. Hindi ko pinangangako. At huwag kayo magagalit sa akin. Baka padalang ko lang kayo ng 10 kilo, di at least